Pasikip ng pasikip, mga kababayan, ng mundo ni Harry Roque sa kakadaldal, mga kababayan. So sabi po ng DOJ that Roque and other co-accused may immediately be subjected to deportation proceedings. With no valid passport, they can also now be subjected to deportation proceedings by the host state. Talaga naman pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zati ko, baka nagpadala na rin ng Romania dyan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga Bakit ka naman sa ipapapatay? Europa ay talaga... Post ng isa pong netizen. Ito po, post ng ABL Pilipinas pala. Maganda po itong commentary. Ayan o. Post no kahapon. Ayan o, sabi niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know, yung passport po ni Atty. Harry Roque, pati ni Cassandra Ong, kansilado na. Tapos, pasikip ng pasikip, mga kababayan, ng mundo ni Harry Roque sa kakadaldal, mga kababayan. So sabi po ng DOJ that Roque and other co-accused may immediately be subjected to deportation proceedings. With no valid passport, they can also now be subjected to deportation proceedings by the host state where they may be located. Sabi po ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Hantingan na! Nakatimbre na mga kababayan sa Interpol si Atty. Harry Roque. Yung sigaw nila, mga kababayan palagi dyan sa dahig na bring him home, bring Duterte home, magiging bring Harry Roque home. Diba mga kababayan? Paliwanag ni Martinez, mga kababayan, sino mang anyang akusado whose passport has been cancelled is barred from leaving the country and serves as a restriction to his or her constitutional right to travel. Paliwanag ni Martinez na if the accused are in another country, their movement will become limited as they will no longer be able to exit the foreign country's borders or travel to another country. So sumikip na yung mundo, mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Yan kasi. So under the Philippine Passport Act, passports can be cancelled when ordered by a court if the passport holder has been convicted of a criminal offense, is a fugitive from justice, or is subjected or suspected or is a suspected terrorist in charge under the Anti-Terrorism Act. Sabi naman po ni Senator Sherwin Gatchalian, dahil nga may warrant of arrest na po siya, ang kanilang ginawa ay pakansila yung kanyang passport para ma-inform ang Interpol ng red notice at maaresto siya ng Interpol. So liit na ng mundo nila. Kakalad ka rin na mga kababayan si Atty. Harry Roque ng Interpol kasi nakatimbre na siya ngayon. So ang panawagan po kay Atty. Harry Roque ni Senator Gatchalian at saka ng DOJ, umuwi ka na, attorney. Face the music. Diba? Pero promise back uli po si Atty. Harry Roque. Panggigipit daw ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong ang ginagawa sa kanya. Anong panggigipit na sinasabi po ninyo? Ang kasala kayo sa batas, harapin ninyo ang inyong pagkakasala sa batas. I-defend ninyo. Binibigyan kayo ng due process. Yung Interpol, walang tukhang. At kahit bumalik ka rito, walang tukhang. Hindi tulad ng previous administration po. Di ba? O ito si Atty. Harry Roque, agad na masyado po. Ang sabi ni Atty. Harry Roque, hindi pa po pinalyan, mahirit pa po. O ito, yung sabi ni Atty. Roque. Talaga naman pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zati ko, baka nagpadala na rin ng Romania dyan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga Bakit ka naman sa ipapapatay? Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ko ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa
syndicated trafficking ay isang pamamaraan lamang ng pagigipit sa akin. Kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin po kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa rescheduling of payments sa Popcorn na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong ejectment na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ay trabaho abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa. Sa tingin ko po, Yun naman pala yung paniwala po ninyo. Bakit hindi ka umuwi para frontally harapin yung mga kaso, yung mga aligasyon laban po sa inyo? Bakit po kayo nagtatago? At yung claim po ninyo na ipapapatay kayo, malabo po. Nasanay kasi kayo sa kill ng previous administration. Hindi na po ito Duterte administration. Sa Duterte administration lang po yung kill. Pero sa Marcos administration, due process po ang pinaiiral dito. Naintindihan mo, Harry Roque? Anong motibo? Bakit kayo papapatay? Walang ganong mindset ang Marcos administration. Sabi ng mga netizens, uwi ka na, buhaya. Sabi ni RG Quirino, bring home bading home. Sabi ni New James House, he looks more stressed than ever. Sabi ni Trex Des, Karokwe, nagdamit in PA. You see? So yun, mga kababayan, hindi kumbinsido yung ating mga netizens sa mga pinagdadaldal ni Harry Roque. Harapin ninyo yung kaso, yun naman pala yung paniwala ninyo. Ang totoo niyan, mga kababayan, itong si Harry Roque, tulad ng kanyang patron ng mga Duterte, si Sara, si Digong, lalo na sila man lang po ang gumawa ng kanilang sariling problema. Kung hindi sila gumawa ng katarantaduan, wala silang mga kasong kinakaharap. Di ba po? Kaya tama itong post ng isa pong netizen. Ito po, post ng ABL Pilipinas pala. Maganda po itong commentary. Ayan o, post no kahapon. Ayan o, sabi niya, Harry Roque's predicament niya is not political harassment tulad ng sinasabi niya. He dug his own grave. Inaakusan niyang hinaharas siya ng Marcos administration. Bakit ka naman iharas? Di ba? Ang kaso po ninyo, nagugat doon sa mga ginawa ninyong katarantaduhan. Yan, involvement in human trafficking in abuse at the Lucky South 99 Philippine Offshore Gaming Operator in Puracpa, Pampanga. Qualified human trafficking yung kaso. Tapos sasabihin mo, political harassment. Kaya sabi po ng ABL Pilipinas, let's be honest. The easiest excuse in Philippine politics is to cry political persecution. The moment the law comes knocking, in Harry Roque, once the loudest defender of Rodrigo Duterte, is now singing the familiar song. But here's the thing, his predicament is not about politics. It's about consequences. For years, Roque built his brand on fiery defenses, legal acrobatics, in the kind of loyalty to the Duterte machinery that often blurred the line between the spokesperson in attack dog. But none of the changes one fact. Yung kaso niya laban sa kanya are not rooted in his political opinions. They are rooted in alleged actions tied to a Pogo hub embroiled in trafficking, torture, and illegal operations. You don't get an arrest warrant, a red notice request, and a move to cancel your passport because you praise Duterte too much. You get all that because authorities believe there is probable cause supported by evidence, witnesses, and legal proceedings. Calling this harassment is an insult to people who experience actual political persecution. Let's break it down, sabi po ng ABL Pilipinas. Yung kaso niya is not about speech, it is about conduct.
This is not about viral quote, a press briefing, or his die-hard loyalty to Duterte. It's about alleged involvement, direct or indirect, in a Pogo hub linked to qualified human trafficking, one of the gravest crimes under Philippine law. Pangalawa, it's not the government that politicized this. Si Roque Anya ang gumawa ng politika dito, pinulitika niya. Instead of answering the charges head-on, he defaulted to the classic escape hatch. I'm being targeted because I supported Duterte. No, you are being targeted because you were named in a criminal complaint. Tama, on point po, bullseye. Ginagawa niyang depensa yung politika. Kaya yung nagpo-politika po sa issue. Hindi man po ito politika, qualified trafficking, human trafficking ang kaso niya. Hindi man po libel, hindi ba po? Or inciting to sedition, hindi man po qualified trafficking. Pangatloan niya, a red notice is not issued lightly. You don't get international law enforcement involved because someone criticized a former president. You get it when you skip legal processes or become unreachable to local authorities. Pang-apat, if he is innocent, the best thing he can do is face the case. Running strengthens suspicion. Claiming persecution weakens credibility. Facing the legal process, that's the only path that proves sincerity. Correct na correct, mga kababayan. Panlima na punto, loyalty to Duterte does not give lifetime immunity. The era of untouchables is ending. Being a diehard does not erase liability. Even the most powerful clans eventually face accountability. Bottom line, sabi po ng ABL, Pilipinas, Harry Roque's crisis is not political harassment. It's the direct result of the decisions he made, the circles he moved in, and the risk he took. In the end, it's simple. He dug his own grave. Now he has to climb out of it, not by shouting persecution, but by answering the charges. Maliwanag po, mga kababayan. Kaya hindi uubra itong mga sinasabi ni Atty. Harry Roque na political persecution. Ginagamit mo lang po ang issue kay Digong. Hindi ka man nga kailangan ni Digong. Hindi ka kinuha ang abogado ni Sara. Kaya lang, dumidikit kang dumidikit para hoping na magagamit mo siya sa iyong application for political asylum. Na-denied pala, mga kababayan, dyan sa the Netherlands. And I think may application siya sa Germany daw. O ngayon, lumit ang mundo mo kasi kansilado yung passport mo, hindi ka na makagalaw. At malamang sa malamang, it is just a matter of time. Kakalad ka rin ka na ng Interpol para ibalik dito sa Pilipinas to face the music. Di ba? Ituloy mo lang yung bangag habang hindi ka pa nakakulong. I-maximize mo na yung pangangantyaw na bangag, sayaw-sayaw ka. Kasama si Marlica. Ngiwi, butod. Okay? Magsawa ka ng bangag. Wala kang tigil sa kakadaldal. At nangingialam ka sa mga problema na dapat sana hindi mo ang pinoblema. Problemahin mo yung human trafficking case mo. Tama pa, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video. Lagi ninyong tatandaan sa buhay. You become what you believe. Tulad na nangyari kay Harry Roque. Yan ang paniwala niya kasi. Ang paniwala niya kasi mali. Ayan ang inabot niya. Patong-patong na kaso. Dumaldal ka lang ng dumaldal. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.